Magsidayo po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng unang santong Pilipino na si San Lorenzo Ruiz de Manila at mga kasamahang martir. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan, ay itinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasa amin nawa araw-araw upang ang pagdilingkod sa iyo at sa kapwa-tao ay aming magampanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya.
kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay. Tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan Kanya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nanisiphayo? May nananatili bang naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi Niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon. Pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Kawawa ang mahihinang loob at mga tamad. Kawawa ang makasalanang mapagkunwari. Kawawa ang mahihina ang loob. Ayaw nilang magtiwala, kaya hindi naman sila tatangkilikin. Kawawa kayong mga nawala ng pag-asa at ayaw nang makibaka. Ano ang gagawin ninyo pag naningil na ang Panginoon? Ang mga may takot sa Panginoon ay di sumusuway sa Kanyang utos. Ang mga umiibig sa Kanya'y namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang mga may takot sa Panginoon ay nagsisikap na siya'y bigyang lugod. Ang Kanyang kautusan ang umiiral sa buhay ng mga umiibig sa Kanya. Ang mga may takot sa Panginoon ay handang maglingkod sa Kanya. Nagpapakababa sila sa Kanyang harapan. Sabi nila, ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon sa halip na sa mga tao, sapagkat kapantay ng Kanyang kamahalan ang Kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y Kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Sa ganoong kalagayan, ang poon ang tinawag ko, at ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. Mabuti ang Panginoon, siya'y mahabaging Diyos. Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Ang poon ang nag-iingat sa wala ng sumaklolo. Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabutit, di marunong magpabaya.
Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan. Tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon, doon ako mananahan. Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Mahalaga sa may kapal ang kamatayan ng banal. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng ating unang santo, unang Pilipinong santo na si San Lorenzo Ruiz at mga kasamahang martir. Kung mayroon pong isang natatangi
sa kwento ng pagiging martir ni San Lorenzo, ito po ay ang pagtanggap at pagharap niya sa pagpapahirap sa kanya ng may ligaya sa puso. Karaniwan, sa mga kwento ng mga martir, ang tanggapin at lampasan ang mga pagpapahirap. Pero iba, yung kay San Lorenzo Ruiz, iba yung may ligaya sa iyong puso sa gitna ng hirap. Alam niyo po, likas sa Pilipino, ang kahit may pinagdadaanan, nakukuha pang ngumiti at maging masaya. Yung kahit binabagyo o binabaha, yung iba naliligo pa sa ulan, nagtatampisaw pa sa baha. O kaya, tayo ngayon nauuso kapag mayroong burol o may mga lamay, nakukuha pa nung iba na mag-video okay. Parang ganito po, yung nangyari kay San Lorenzo Ruiz nung siya ay pinahihirapan habang nakabitin patiwarik. Nakataob si San Lorenzo at sinugatan yung kanyang ulo kung saan unti-unting pinapapatak yung dugo. Biruin mo, ganun yung klase ng pagpatay o pagpapahirap na dinanas ni San Lorenzo Ruiz. Kasi gusto itatwa niya yung kanyang pananampalataya. Ang hindi ginagawa ni San Lorenzo Ruiz, binitin patiwarik, sinugatan yung ulo, hanggang unti-unting pinapapatak yung dugo. Medyo matagal-tagal yun, no? At habang nangyayari yun, ayon sa kwento, si San Lorenzo Ruiz ay kumakanta, umaawit, nahihirapan na, nasasaktan na, kumakanta pa. Ito yung pagiging martir ni San Lorenzo Ruiz. Hindi lang hinarap at inakap lahat ng hirap, kundi tinanggap ito ng may buong galak. Kakaiba, no? Yung iba, nahihirapan, tinatanggap yung hirap, pero hindi maligaya. Umiiyak, nagrereklamo, dumadaing. Si San Lorenzo Ruiz, hindi lang inakap, kundi tinanggap ng may ligaya sa kanyang puso. Mga kapatid, ito ang isa sa mga pinangaral ni Jesus sa napakaraming tao sa ating ebanghelyo. Kung bakit santo si San Lorenzo Ruiz ay dahil lahat ng sinabi ni Jesus, ng pinangaral ni Jesus na narinig natin sa ebanghelyo ay nakita kay San Lorenzo Ruiz. Isa dito yung sinabing, mapalad kayong mga pinag-uusig dahil sa inyong pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama ninyo ang Diyos sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Lahat ito tumutukoy at naglalarawan sa naipakitang klase ng pagmamahal ni San Lorenzo Ruiz para sa Diyos. Isang pagmamahal na naabot ang kamartiran. Bihira yun, yung magmahal at maging martir ng sabay. Isang pagmamahal na kayang ibigay ang sariling buhay, 1,000 man ito, at paulit-ulit na ibibigay para sa Diyos. Para sa karamihan, hindi po katanggap-tanggap ang kamartiran. Diba? Kapag meron tayong nakikilalang martir, anong sinasabi natin?
Kabaliwan yan. Oh. Madalas nilalait natin ang pagiging martir dahil tinitignan natin ito bilang kabaliwan o yung tao na wala sa sarili. Pero kabaligtaran nito sa paningin ng Diyos dahil ang pagtanggap sa kahirapan para sa kabutihan ay isang kabanalan. Yung kung ikaw ay nananatili sa kabila ng pagsubok bilang mag-asawa, yan, marami yan. Yung mag-asawa na may hinaharap na problema, yung asawang nagloloko. Pero kung ikaw yung asawang sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng sakit, ikaw ay nananatili para sa iyong pamilya, hindi yan kabaliwan. Kabanalan yan. Hindi man maintindihan ng iba kung bakit ka nananatili kahit ikaw ay niloloko o sinasaktan ng asawa mo. Hindi yan kabaliwan. Kabanalan dahil ginagawa mo ito para sa mga anak mo. At walang makakaunawa noon kundi ang isang taong nagmamahal at handang maging martir. Kung nagagawa mong magpatawad sa kabila ng pananakit at paulit-ulit na panloloko, hindi yan kabaliwan, kundi kabanalan. Kahit kailan, hindi kabaliwan ang magpatawad. Kabanalan at kabutihan ang magpatawad. Kahit pa paulit-ulit kang niloloko. Kung nakukuha mong magbigay sa kabila ng panloloko, hindi yan kabaliwan, kundi kabanalan. Mga kapatid, tingin man ng mundo, baliw ang mga martir. Para sa Diyos, banal ang pagiging martir dahil ito ay pagmamahal na naaabot ang kabutihan sa kabila ng kahirapan. Kabanalan dahil ginagawa ito kahit mahirap sa ngalan ng kabutihan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang mga santo ay ating tagapamagitan sa Diyos. Sa pamamagitan ng kasamahan ng mga banal, ibinabahagi nila sa atin ang kanilang pananalig at kabutihan. Kasama ni San Lorenzo, ating tagapamagitan, manalangin tayo sa ating Ama at ating sambitin. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Para sa mga nakakalimot sa kanilang pangako sa binyag, naway matutunan nilang magbalik loob kay Kristo. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Para sa mga naghahanap ng tanging bukasyon sa buhay, naway maipakita ito sa kanila. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Para sa mga nabibigatan at nanghihina dahil sa dami ng tukso, naway manatili silang matapat kay Kristo. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Upang ang anumang nakabubuti sa buhay natin ay laging sa ikadarakila ng Panginoon at hindi para sa pagpapahalaga at pagmamataas ng ating sarili. Manalangin tayo. Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Upang manatiling matatag ang mga Pilipino sa pananampalataya kay Kristo at pagmamahal kay Maria. Manalangin tayo.
Loobin mong maging matatag kami sa paglilingkod sa iyo, O Panginoon. Panginoon, sa inyong awa at dunong ay hinirang mo ang iyong lingkod na si San Lorenzo na maging saksi sa pananampalataya at huwaran namin sa buhay Kristiyano. Sa pag-alaala sa Kanya, hinihiling namin ang pananalig, pag-asa at pagmamahal tungo sa pambansang katarungan, kaunlaran at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay naitupon, ang alak at tinapay dala sa altar mo, ano'y magiging tunay, dugo at katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay nagbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang nakayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamahang martir, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan, mabakit man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, sanlibo man aking buhay, sanlibo rin iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos sa bayan kong mahal. Sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan, mabakit man ako't nasaktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan. Sa palad mo nilalaan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang haing nagbibigay buhay. Habang panahon kaming lilingon sa iyo, dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya, bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan, marapatin mong kami ay makarating sa kaluwalhatiang inilalaan mo sa amin. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo,
ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos. Yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Panalangin para kay San Lorenzo at mga kasamang martir. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Hesukristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa. Inakay rin ng mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng pananalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya. Tulad nila ay maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kaysa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po kayo at igagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nuestro Padre Jesús Nazareno.